Hello guys! So another day, another gastos, charis. Another investment. So matagal na namin pinag-iisipan ni tito nyo kung bibili ba talaga kami or hindi. Pero kasi yung lupa namin doon sa barrio is napakaluwang niya, so sayang naman kung hindi namin siya gagamitin, di ba? Kaya napag-isipan namin na bumili na, and since yung isa naming poultry is kumikita naman din, kaya yun yung ginamit namin na pera para pambili ng baka. So tips lang, no? Kapag may mga ipon kayo, huwag nyo sanayin ilagay lang siya sa bangko kasi hindi yan kikita, hindi yan dadami. Yung bangko lang, yung kikita doon sa pera na pinaghirapan mo. Try mong mag-isip ng kahit anong investment na alam mong kikita siya and dadami siya. Ay, nangaral pa. Pero real talk, totoo po yun. So fast forward, ayan na nga, namimili na kami ng mga baka na pwede or maganda by the help of my brother. Yung unang pinuntahan naman is ito, yung sa Dapa. Sobrang daming baka nung may-ari, as in, parang nasa 100 plus na daw ata yung baka niya. Habang pumipili nga kami ng baka, sabi bigla sa akin ng tito nyo, kapag nag-abroad ako, bili ka ulit ng 3 ha, sabi niya. Kesa tingnan niya atang may nakit ka rin dakala baka. May nakasabay pa nga kami na nag-deal din sa kanila, sabi niya, sabi nung may-ari, 8 na baka daw yung binili niya, yung buntis daw. Yung buntis kasi, iba-iba yung price nila. Merong 70, merong 100. Depende daw sa quality ng baka yun. And yes, may mga quality pa daw po yung mga baka. Tapos kapag naman sa mga normal lang na baka yung hindi buntis, merong 40, merong 50, 60, ganyan. So compute nyo na lang kung ilan yung kinita ni kuya within this day lang. 'Di ba? So what if yung pera mo nilagay mo lang siya sa bangko? After a month, after years ba, kikita ba yan? Hindi, 'di ba? Parang point something lang yung idadagdag niya. Kapag daw kasi kapanganak pa lang ng baka, yung baby na baka pa lang, mabibenta mo na siya after a month ng 35,000. Kaya be wise on how we can spend and handle our money. Ito na yung pangalawang area na pinuntahan namin kasi may napili kaming dalawa doon sa Dapa. And sabi niya, meron daw siya dito sa kabilang area na mas malaki daw pero same price lang. Fast forward again. So ito na yung pangatlong area na pupuntahan natin. And this is the last area. Meron siyang 3 baka dito. Tapos tinanong ko kung ano yung difference nung sa first area na napili namin and dun sa second area. Mas mahal daw kasi niyang nabili yung sa first area kaysa dun sa second area. Meaning, yung baka para din siyang lupa, bilhin mo ngayon, then benta mo din siya ngayon, kikita ka na kasi pwede ka na mag-add ng interest mo. Since nakapili na kami, after this, dumiretso kami ng flower shop para maligo and magpahinga ng kaunti. Tapos tumawag na din yung nagdi-deliver, i-deliver na daw nila kaya umalis na din kami. Tito patugot sasabi nila, nyingas mo ko na patugot. Yung kung makapag-ayos masalese kayo, pwedeng maging passenger princess kayo, patugot. So nandito na kami sa area, malapit na kami, and nauna na sa amin yung mga nagdi-deliver. Since nandun na din yung kapatid kong lalaki, kaya sinalubong na niya. Sabi ko kang tito dalam na niya mong gulot. Ngayon pala, buburak pala kayang gulot. Tabalo na ngayon mamahong burak yung sakyan ng tito kay Wat. Habang tatakpang ko king gabon na isip ko rin ang takladaretang kambing. Ayoko pa man miras man to na ako bimbomba. Kasi bisa na ako manosbitis, may manggatal na ako. Habang naglalakad ako, naghahanap ako ng mga tae ng kambing at baka. Kasi baka matapakat ko bigla, tapos sasakay ako sa sasakyan ni tito nyo. Poto magawa akong car wash girl, lalaking oras. Tignan nyo naman habang humakbang ako para ako nag-mini-mini-mini mo kung saan ako hakbang. Kasi may putik na, may mga tae pa, kaya hindi ko alam saan nga ba ako tatapak. Habang binibidyohan nga ako ni tito nyo, sabi niya, "Ito na naman!" Joke lang, aliya magbusit yan, wala mo tupay. Diba, sobrang luwang ng area. Kung di ka bibili ng mga kambing or baka, sayang naman yung area, ang luwang-luwang pa naman. Tapos sabi nung kapatid ko, magbabayad na lang daw kami doon sa bahay na lang. Tapos sumakay na lang ako dun sa kolong-kolong ng kapatid ko. Kasi makakarinig naman kantito yun. Sumama pa nga yung dalawang alaga nung kapatid ko kasi magbabayad lang kami, then babalik kami ulit doon sa poultry. Okay, fast forward again. So, ayun na nga, pupunta na kami dun sa poultry. Yan yung sa harap na, hindi na sa likod. Kasi sabi ko kay tito nyo, ayoko na doon kasi sobrang kati talaga ng paa ko. Kakausapin lang namin yung mag-aalaga doon sa mga 3 baka. Siyempre, wala ka namang pagod doon, siya lahat yung mag-aalaga. Kaya dapat, yung hatian nyo doon, depende kung ano yung gusto niya and ano din yung gusto mo, or in short, kung ano mapagkakasunduan nyo.
After nun, umalis na rin kami agad kasi pupunta pa kami doon sa poultry namin na isa. Kasi pupunta pa kasi kami ng SM ngayon, may bibilhin si tito nyo and para doon sa pamangkin niya. So, sinilip ko lang yung mga manok since na-harvest na yung mga itlog nila and tapos na rin naman silang kumain. Kaya ayan, mabilis lang kasi galing tayo dun sa kabilang poultry. So, baka yung mga bacteria or whatsoever na dala natin, baka mapasa sa kanila kasi sensitive din yung mga manok. Madalang lang din ako makapag-visit dito kasi wala nga akong day off, Monday to Sunday. Open tayo sa flower shop. Kaya madalang lang, super dalang lang talaga kapag nagmamanila lang. After this, tumiretso na kami ng SM and hindi na ako nakapag-take ng video kasi sobrang sakit na talaga ng ulo ko. And mabilisan lang naman, after bumili ng pantalon and sandals, kumain lang kami and dumiretso na kami sa Guagua. Talaga kasi Monday magmamanila kami ng ate ko pero may mga projects kasi sila and meetings. So busy sila kaya na-cancel siya baka sa Wednesday na daw. And konti lang din yung nabili natin, roses and rados lang kasi every Sunday nga wala talagang delivery na bulaklak, even sa Manila wala din. 11 na to ng gabi kaya uwi na kami. Bye! Thank you!